Isipin mo na ikaw ang pinakamalaking kahihiyan ng sangkatauhan, isang tao na tinutuksong walang kakayahan ng lahat ng mga estudyante dahil sa kahinaan mo. Pero isang araw, aksidente kang uminom ng dugo ng isang 700 taong gulang na vampira at nagkaroon ka ng kapangyarihan ng mga pinakamalakas na mage sa prestihiyosong Magical Academy. At doon ka nagsimulang mag-higanti. Si Tota Kono ay isang ordinaryong estudyanteng mabaho at nakakahiya, na nakatira sa futuristic na bersyon ng Japan noong taong 2084, na kilala bilang New Tokyo. Mga 80 taon na ang nakalilipas, ang mundo na ito ay tirahan ng parehong mga normal na tao at mga may kakayahang gumamit ng magic. Pero ang mga may kapangyarihan ay laging nagtatago sa anino, malayo sa mga muggles, at inilihim ang kanilang mga pagkakakilanlan. Sa mga nakaraang dekada, natuklasan na ng mga tao kung sino ang mga magic wielders, at sila'y unti-unting nabubunyag. Habang marami ang naaakit sa kanila, hindi maiiwasan na may ilan ding nagdudulot ng diskriminasyon. Ngayon, si Tota ay naninirahan sa isang maliit na baryo na tinatawag na To, na nasa pinakailalim ng New Tokyo. Ang tanging paraan para makarating sa kabisera ay ang paggamit ng orbital elevator. Pero si Tota ay hindi ordinaryong binatilyo, gustong-gusto niyang magkaroon ng kapangyarihan. Dahil ito sa nangyaring aksidente 2 taon na ang nakalipas, kung saan nasangkot ang kanyang pamilya. Isang batang babae na nagngangalang Yukihime ang nagligtas sa kanya at mula noon ay inalagaan siya. Matapos makilala si Tota, ang anime ay magpapakita ng isang eksena 80 taon na ang nakaraan, sa mismong kabisera ng lungsod, sa prestihiyosong Magical Academy. Dito natin makikilala ang isang maliit na lalaking may pulang buhok na tinatawag na Negi Springfield, na napapaligiran ng maraming babaeng waifu. Kahit na parang talunan ng itsura niya, siya ang Diyos ng lahat ng RZ, at lahat ng magagandang babae ay tinatawag siyang Master. Siya ay higit pa sa kahit sinong SS rank na kilala ng sangkatauhan, at siya rin ang nagtuturo ng lahat ng bagay tungkol sa magic sa academy. Pagkatapos niyang batiin ang kanyang mga asawa, mga estudyante, lalabas ang kanyang number 1 student, si Asuna Kagurazoka, isang overpowered na mage na may malulupit na kakayahan. Binigyan siya ng pinakamataas na respeto, para ipakita kung gaano kalakas si Negi. Isang simpleng pagbahing niya lang ay naging sanhi ng paglipad ng mga damit ng mga babae, na nagalit ng todo dahil kita na ang kanilang plot. Kabilang si Asuna, na tinawag siyang pathetic creep, at inakusahan siya na mula pa noon, gusto niya lang gamitin ang kanyang magic para sa ganitong bagay. Humingi ng paumanhin si Negi, pero si Asuna ay wala ng awa, inilabas ang buong lakas ng kanyang magic laban sa kanya. Walang nakarinig kay Negi, ang pulang buhok na nerd, mula noon. Habang nangyayari ito, makikita natin ang isang misteryosong babae sa itaas ng silid-aralan, pinapanood ang laban. Isang berdeng buhok na babae ang tumawag sa kanya bilang headmaster, siya ay si Evangeline A.K. McDowell, isang 700 taong gulang na immortal vampire. Pero ayon kay Evangeline, ang immortality ay hindi isang biyaya. Sa kanyang pananaw, ito ay malungkot at walang hanggan. Fast forward sa kasalukuyan, makikita natin si Evangeline, na ngayoy ganap ng dalaga, at kilala na ngayon bilang si Yukihime. Siya ay nagtuturo na ngayon sa paaralan ni Tota. Habang naglalakad siya papuntang school, makikita si Tota at ang kanyang mga kaibigan na nagplano na ambush-in siya mula sa isang puno gamit ang mga kahoy na sandata. Pagdating sa tamang distansya, sinubukan ng mga kaibigan ni Tota Kono na atakihin si Yukihime, pero madali lang niyang hinarang ang lahat gamit ang isang invisible magic barrier. Pagkatapos, isang simpleng suntok lang ang nagpatamba sa kanila. Pagbalik sa klase, sinermonan sila ni Yukihime dahil sa kanilang walang kwentang pagtatangka at sinabi na mga 100 taon pa ang kakailanganin nila bago nila siya matalo. Lumabas na gustong-gusto ng grupo ni Tota na umalis sa probinsya at pumunta sa kabisera, ang New Tokyo, para akyatin ang napakataas na orbital elevator na nagkokonekta sa Earth at outer space. Gusto nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili, ngunit may kondisyon ang village elder, kailangan muna nilang talunin si Yukihime bago sila makaalis sa probinsya. Kaya't sinusubukan ng mga binata na atakihin si Yukihime tuwing may pagkakataon. Habang sinasaway sila sa klase, tinanong nila si Yukihime tungkol sa invisible wall na ginamit niya laban sa kanila. Pero kunwari siyang clueless at nagsabi na wala siyang alam doon. Tinanong nila kung ito ba ang magic na naririnig nila kamakailan, at nagreklamo si Tota na unfair na hindi nila alam na kaya niyang gawin iyon. Lalong nagalit si Yukihime at pinalaya sila ng paaralan gamit ang isang suntok, sabay sabi kay Tota na hindi niya inakala na pinalaki niya siyang isang reklamador na talunan. Kinagabihan, tinanong ng kasamahan ni Yukihime kung hindi ba siya masyadong naging mabagsik sa mga estudyante, pero sinabi niyang dapat nitong itago ang rocket nito sa kanyang bulsa at mind his own business.
Pagkatapos ng klase, naglakad-lakad si Tota sa tabi ng ilog kasama ang kanyang mga kaibigan at pinag-usapan nila ang tungkol sa magical apps na nagbibigay daan sa mga ordinaryong tao na gumamit ng magic. Ngunit kahit isang app ay nagkakahalaga ng 100,000 yen. Dahil dito, sinabi ni Tota na kailangan nilang mag-training sa tradisyonal na paraan at gamitin ang lakas nila para talunin si Yukihime at makapagpatuloy sa pag-akyat ng tower. Nalala ng mga kaibigan niya na araw ng kamatayan ng mga magulang ni Tota, na namatay sa isang aksidente 2 taon na ang nakalipas. Kahit siya ang tanging nakaligtas, nawalan siya ng alaala mula sa insidente at wala na siyang maalala tungkol sa kanyang pamilya. Nananalangin siya sa libingan ng kanyang lolo, si Negi Springfield, at sa flashback, malalaman natin na nakilala ni Negi si Yukihime noong araw ng aksidente at mula noon, inalagaan siya nito. Nagsimula silang magkasundo at ngayon ay hindi na sila mapaghiwalay. Pagkatapos ng kanyang panalangin, nakita niya ang multo ng isang batang lalaki na nagsabi sa kanya na hintayin siya sa itaas ng tower. Tinanong ni Tota kung sino siya at bakit niya iyon sinasabi, pero naglaho ang multo na parang wala lang, na parang mga tatay niyo. Bumalik siya sa bahay at naghanda ng masarap na hapunan para sa kanila ni Yukihime. Tinanong niya si Yukihime tungkol sa magic at hiniling na turuan siya nito, pero kunwari lang siyang hindi narinig at sinabihan siyang mag-focus sa pag-aaral. Sinabi ni Tota na matatalo niya siya sa lalong madaling panahon at aalis papuntang tower. Nagsimula siyang mag-training gamit ang weights at patuloy siyang sumusubok kasama ang kanyang mga kaibigan na ambush-in si Yukihime araw-araw. Pero tulad ng inaasahan, lagi silang talo, hanggang sa isang araw, nilapitan sila ng kanilang ibang guro na si Taban. Inalok silang turuan ng magic, binigyan sila ng basic magic apps at sinabing kailangan nilang itago ito kay Yukihime. Ipinakita ni Taban ang isang simpleng spell para gumawa ng apoy. Tinanong ng isa sa mga kaibigan kung siya ba ay na-reject ni Yukihime kaya niya ito ginagawa, pero sinagot niya na gusto lang niyang tulungan sila para simulan ang kanilang sariling adventure. Biglang sinabi ni Tota na hindi gumagana ang app niya. Ipinaliwanag ni Taban na may mga tao tulad ni Tota na walang magic affinity, pero may iba pang paraan para magamit ang magic. Binigyan niya si Tota ng espesyal na bracelet para kay Yukihime. Kinagabihan, nag-alangan si Tota kung ibibigay niya ito sa kanya dahil parang pandaraya ito at hindi niya alam kung tatanggapin ito ni Yukihime. Habang nag-iisip siya, biglang lumabas si Yukihime mula sa banyo, at tinanong siya kung ano ang tinitingnan niya. Napatalon si Tota at nagmadaling lumabas ng bahay, sinabing ang bracelet ay para sa kanya at maaari niyang gawin dito ang gusto niya. Kinabukasan, nakita natin si Yukihime na papalabas ng convenience store suot ang bracelet. Tila masaya siya, pero biglang may lumitaw na 2 teleportation portals sa likod niya, at ang mga kaibigan ni Tota ay lumabas dala ang binding magic na pumalibot sa kanya at pinigilan siyang makagalaw. Ipinagyabang nila na mas malakas na sila ngayon, at pinuri sila ni Yukihime dahil matagumpay nila siyang na-trap. Ngunit biglang dumating ang professor, pinuri ang mga estudyante, pero agad silang pinatumba gamit ang mga cool moves at dinurog ang kanilang mga sandata. Pagkatapos, nag-summon ang professor ng mga itim na sibat gamit ang magic at sinabi kay Yukihime na isang malaking sakripisyo ang magpanggap na guro sa loob ng 6 na buwan, pero sulit naman ito. Bago niya ilunsad ang mga sibat, sinubukan ni Yukihime na harangin ang atake gamit ang kanyang sariling magic, pero napigilan ito ng silang spell sa bracelet. Tinarakan siya ng mga sibat at siya'y naging parang Sonic the Hedgehog. Habang nagtataka ang bounty hunter kung paano nakaligtas si Yukihime sa kanyang atake, sinabi niya na hindi nakapagtataka dahil ito ang dahilan kung bakit siya may bounty na 600 million yen o humigit kumulang 4 million greens sa kanyang poster. Kumuha siya ng espada at sinabing dapat tapusin niya ang laban agad dahil ang pakikipagtagal sa isang vampira ay hindi matalinong gawin. Ngunit biglang dumating si Tota Kono at inatake siya gamit ang kahoy na espada, sinabing layuan ng kanyang mga kaibigan at si Yukihime. Ngunit ipinakita ng bounty hunter na sobrang underleveled si Tota para maghamon sa kanya. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni Tota at pinutol ang kanyang braso sa isang mabilis na strike. Tinawag siyang simpleton at dumb little burbrain, sabay sabi na paumanhin sa pagtapos ng kanyang adventure dito. Inihanda niya ang espada para tapusin na si Tota, ngunit biglang lumitaw si Yukihime sa harap nila at hinarang ang atake gamit ang kanyang mga kamay. Nagulat ang bounty hunter kung paano niya nagawa iyon kahit sealed ang kanyang magic, pero binaliwala lang siya ni Yukihime at sinabi kay Tota na ang kanilang ambush ay pasado sa kanyang pamantayan. Masaya siya sa Reg Along ibinigay sa kanya ni Tota, narinig ito ni Taban at sinabing hindi niya hahayaang gamitin ni Yukihime ang Talk no Jutsu laban sa kanya. Bigla niyang ginilitan si Yukihime, hinati ito sa maliliit na piraso na parang isang sushi chef.
Nang makita ang ulo ni Yukihime na gumulong sa kanyang kandanggan, sumigaw ng malakas si Tota, pero pinatahimik siya ni Taban sa pamamagitan ng pagtusok ng espada sa kanya. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa mga walang malay na kaibigan ni Tota para tapusin na sila. Habang nawawalan na ng pag-asa at nakayuko sa lupa, inisip ni Tota na tapos na ang lahat. Ngunit narinig niya ang boses ni Yukihime at nakita niyang nagsasalita pa rin ang kanyang ulo. Nagtaka siya kung paano siya buhay, pero sinabi ni Yukihime na wala silang oras para sa mga tanong at ipinaliwanag na 2 taon na ang nakalipas, ginawa niyang immortal si Tota kaya't siya pa rin ay buhay. Ngayon, mayroon siyang 2 pagpipilian, maaari siyang mamatay bilang tao dito at hayaang tapusin ng bounty hunter ang kanyang mga kaibigan, o maaari niyang inumin ang kanyang dugo at maging isang immortal na halimaw para iligtas ang mga kaibigan. Tumingin si Tota sa kanya at mabilis na sinabi na isa lang ang tamang pagpipilian. Dinilaan niya ang dugo mula sa lupa, tulad ng isang tuta, at biglang nagising ang kapangyarihan sa loob niya. Agad siyang gumaling, bumalik sa kanyang buong kalusugan, at nakatanggap ng mga power boosts. Ibinato niya ang kanyang naputol na braso sa hunter at napilitang umatras ito. Nag-charge siya gamit ang kanyang kahoy na espada, pero itinulak siya pabalik ni Taban gamit ang isang magic spell. Tumilapon siya palayo, ngunit biglang tumugtog ang main character background music. Na-realize ni Taban na si Tota ay tumayo muli at nag-regenerate ng parehong mga braso, sabay rush forward na may charged up punch na nagpadala kay Taban palayo, tumilapon siya sa isang van. Nawalan ng malay si Taban, iniisip ang mga utang na kailangan niyang bayaran para dito. Pagkatapos ng laban, bumagsak si Tota at bago siya mawalan ng malay, nakita niya ang isang batang babae na may blonde na buhok, nakangiti ng mahinahon sa kanya. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niyang nasa kandanggan siya ni Yukihime. Tinanong niya kung paano sila nabuhay, at ipinaliwanag niya na dahil pareho na silang immortal. Sinabi ni Yukihime ang kanyang tunay na pangalan, Evangeline A.K. McDowell, isang vampirang nabuhay na ng higit 700 taon. Inihayag din niya na ang mga magulang ni Tota ay hindi namatay sa aksidente 2 taon na ang nakalilipas. Nakiusap sila kay Yukihime na iligtas siya, kaya ibinigay niya ang kanyang dugo, na siyang dahilan kung bakit siya buhay ngayon. Bagaman malungkot si Yukihime, masaya si Tota na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kamatayan. Para sa kanya, ang pagiging immortal ay nangangahulugang makakasama niya si Yukihime ng mas matagal. Sinubukan ipaliwanag ni Yukihime ang malalim na konsepto ng kalungkutan ng pagiging immortal, ngunit sinabi lang ni Tota na siya ay tunay na nasisiyahan dahil buhay siya at si Yukihime. Kahit marami na siyang naging kaibigan sa probinsya, si Yukihime pa rin ang tanging itinuturing niyang pamilya. Pagkatapos nito, nagpasya silang umalis sa bayan dahil nagiging delikado na ang sitwasyon, lalo't natuklasan ng bounty hunters ang tunay na pagkakakilanlan ni Yukihime. Kinaumagahan, iniwan nila ang bayan at nagsimulang maglakad patungo sa kabisera, New Tokyo, para tuparin ang pangarap ni Tota. Habang naglalakad sila sa mga malalawak na motorway na minsang puno ng mga tao, ngayon ay unti-unting nasisira habang ang populasyon ng mundo ay bumaba matapos ang malaking sakuna. Habang naglalakad sila papuntang New Tokyo, iniskip ni Tota ang history lesson ni Evangeline, curious din sa kwento tulad ng lahat, at nagtanong kung bakit sila naglalakad at hindi gumagamit ng kotse o iba pang transportasyon. Sinagot siya ni Evangeline na dahil na-reveal na ang kanyang pagkakakilanlan, sila na ngayon ang prime targets ng mga bounty hunters at assassins, kaya ang paggamit ng pampublikong transportasyon ay hindi naligtas. Napansin ni Evangeline na masaya ang mood ni Tota, at sinabi niya na excited siya dahil magsisimula siya ng bagong buhay at makakakilala ng maraming kaibigan sa syudad. Habang naglalakbay sila, nagpasya silang huminto sa isang convenience store para magpahinga, at pinaalala ni Evangeline kay Tota na ngayon na siya ay immortal, mananatili siyang 14 na taong gulang magpakailanman. Dapat siyang maging mas maingat sa mga relasyon na bubuuin niya. Tumugon si Tota na magpapaligo muna siya sa kalapit na ilog. Habang nagpapalutang sa ilog, iniisip niya kung gaano kahirap makita ang lahat ng kanyang mga kaibigan na namamatay habang siya ay patuloy na mabubuhay magpakailanman. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, bigla siyang bumangga sa isang bagay na malambot at sinimulan niya itong salatin gamit ang kanyang mga kamay. Matapos ang zoom out shot, nalaman natin na siya pala ay bumangga sa puwet ng isang mukhang babae na lalaki pala na naliligo rin sa ilog. Nag-apologize si Tota, pero agad na kinuha ng lalaki ang kanyang espada at sinubukan siyang tapusin. Nakailag si Tota at nagtanong kung anong klaseng galaw iyon dahil sobrang astig, pero napansin niya na mukhang babae ang lalaki. Pinagsabihan siya ng lalaki na tumigil at iginiit na siya ay isang lalaki, bago siya sinapak at nawalan ng malay. Nang bumalik sila sa convenience store area, nagkaibigan na sila.
Inintroduce ng lalaki ang sarili bilang Kiri Sakuren, at sinabi niyang impressed siya na nakaiwas si Tota sa kanyang atake. Sinabi naman ni Tota na pupunta siya sa kabisera para akyatin ang orbital elevator. Ibinahagi ni Kiri na siya ay ipinanganak sa itaas na palapag ng orbital elevator, ngunit hindi siya makakabalik sa kanyang tahanan hanggat hindi niya natatagpuan ang isang babaeng vampira na kilala bilang ang Dark Evangel, na nabuhay ng mahigit 700 taon. Sa kalagitnaan ng kwento, napansin ni Kiri na wala palang anino si Tota, na labis niyang ikinagulat. Pagkatapos, dumating si Evangeline na may dalang inumin, at biglang inatake siya ni Kiri gamit ang kanyang espada. Madali lang itong hinarang ni Evangeline gamit ang kanyang mga daliri, at napansin niya na ang style ng espada ni Kiri ay ang Shinmei Ryu, isang sword style na matagal na niyang hindi nakikita. Sinabi ni Kiri na siya ay mula sa isang clan ng mga immortal hunters na tinatawag na Fag-Ari, at trabaho nila na pumatay ng mga halimaw tulad ni Tota at Evangeline. Habang naghahanda siya para sa kanyang ultimate attack, sinabi niyang sayang at kailangan niyang tapusin si Tota dahil sa tingin niya, maaari sana silang maging magkaibigan. Ngunit bago pa siya maka-atake, tinuruan siya ni Evangeline ng leksyon at tinapos ang laban gamit ang isang suntok na nagpadala sa kanya sa Dead Donut Gang. Nagulat si Tota at hinawakan si Evangeline, tinanong kung bakit niya ginawa iyon, pero sinabi ni Evangeline na tingnan si Kiri. Napansin nila na mabilis na gumaling ang katawan ni Kiri mula sa pinsala habang nakahiga ito sa sahig, walang malay. Sinubukan ni Tota na gisingin siya, pero nang tinignan niya kung talagang lalaki ba si Kiri, nagising ito at sinampal si Tota, sabay tanong kung isa ba siyang YouTube influencer o ano. Pagbalik ni Kiri sa kanyang ulirat, itinutok niyang muli ang kanyang espada kay Evangeline at sinabi na kahit anumang mangyari, pababagsakin niya ito. Pero sinabi ni Evangeline na natalo na siya at kung gusto pa rin niyang makipaglaban, kailangan muna niyang patunayan ang kanyang galing sa pamamagitan ng pagtalo sa kanyang estudyante, si Tota. Nang marinig ito, biglang umatake si Kiri kay Tota, pero umatras si Tota at sinabi na walang dahilan para silang dalawa ay maglaban. Hiniling ni Tota na bigyan siya ng espada para maging patas ang laban. Gumawa sila ng kasunduan na ang matatalo ay kailangang sumunod sa isang utos mula sa mananalo. Pumayag si Kiri sa mga kondisyon, at nagsimula ang kanilang laban. Sa simula, dinamin na ni Tota ang laban, binigyan si Kiri ng isang malinis na sipa sa mukha. Nagpalitan sila ng ilang mga atake, at pinilit ni Kiri na tapusin ang laban sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo ni Tota, iniisip na tiyak na mapipigilan siya nito. Pero sa kanyang gulat, kinuha ni Tota ang kanyang naputol na ulo at ikinabat itong muli habang nasa ere, pagkatapos ay binigyan si Kiri ng isang malakas na suntok na halos magpalubog sa lupa. Matapos makabawi ni Kiri mula sa atake, pinirmahan niya ang isang blood contract kasama si Tota, na nagsasaad na sila ay magiging magkaibigan hanggang kamatayan. Nagpasya silang lahat na magtungo sa hot springs para maglinis ng katawan. Habang naroon, napansin ni Tota na kakaiba ang katawan ni Kiri dahil parang masyadong pambabae ito, kaya nagtataka siya. Ngunit sa halip na isipin iyon, nagpasya siyang sumilip kay Evangeline. Habang pinapanood si Evangeline, nadiskubre ni Tota na ang tunay niyang anyo ay isang maliit na batang babae na flat-chested. Ginagamit ni Evangeline ang mga espesyal na pills para magmukhang mas matanda at mature. Dahil dito, nawala ang interes ni Tota at sinabi niya na hindi siya si Mr. Beast's childhood friend. Ibinigay ni Evangeline kay Kiri ang pagkakataon na mag-train sa ilalim niya, upang maging malakas na sapat para talunin siya balang araw. Patuloy silang naglakbay patungo sa kabisera, at habang nasa daan, sinabi ni Tota na nakatagpo agad sila ng isa pang immortal, kaya sigurado siyang marami pa silang makikilala sa lungsod. Nais niyang magtipon ng mga kapwa immortal para bumuo ng grupo na tutulong sa mga tao gamit ang kanilang kapangyarihan. Sa narinig, biglang natawa si Evangeline, sinabing pinaalala nito sa kanya ang isang hanggal na dati ring naghangad ng pareho. Sa sandaling iyon, dumating ang isang hanay ng mga itim na kotse. Bigla silang tinangay ni Tota palayo kay Evangeline bago huminto sa harapan nila. Lumabas ang mga lalaking nakaayos, naglatag ng pulang carpet, at sinalubong si Evangeline na tila isa siyang royalty. Inihayag ni Evangeline na, minsan dahil sa boredom at labis na oras, pumayag siyang makipagsosyo sa nasabing hanggal at magtatag ng isang organisasyon ng mga immortal na tumutulong sa mga tao. Tinawag nila itong UQ Holder, dalawa sa kanyang pinakamalakas na mandirigma ang dumating at ipinakilala ang kanilang mga sarili bilang Karen at Iko. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, sumakay sila sa isa sa mga sasakyan at nagtungo sa punong tanggapan ng UQ Holder. Pagdating nila sa baybayin, sumakay sila ng bangka papunta sa kanilang destinasyon.
Sa biyahe, tinanong ni Karen si Evangeline kung paano siya nakapagtitiis ng 2 taon kasama si Tota, lalo na't ginawa niya itong kanyang alalay. Sagot ni Evangeline, mahaba ang kwento, ngunit sigurado siyang si Tota at si Karen ay may isa sa pinakamalalakas na immortal abilities. Sinabi pa niya na kapag naubos na ang sangkatauhan, malamang sila ang magiging huling lalaki at babae sa mundo, kaya't dapat na magkasundo sila. Dahil sa sinabi, nabasag ni Karen ang kanyang tasa at sinabing mas pipiliin niyang maging tomboy kaysa mabuhay kasama si Tota bilang huling lalaki sa mundo, at hayaang matapos na ang sangkatauhan. Sa wakas, nakarating sila sa UQ Holder Headquarters, na nasa 10 kilometro mula sa baybayin ng New Tokyo sa isang lugar na tinatawag na Fairyland Hall. Mukha itong resort na may hot springs, pero sarado sa publiko. Pagdating nila, mainit na sinalubong si Evangeline ng kanyang mga tauhan, habang nagtataka si Tota kung lahat ba ng naroon ay mga vampira tulad niya at ni Evangeline. Biglang nagsalita si Iko mula sa likod, ipinapaliwanag na may iba't ibang uri ng mga immortal sa mundo. May mga tulad ng vampira, at may mga may espesyal na kakayahan na parang may bonus lives, tulad sa video game. Ipinakilala ni Iko ang sarili bilang UQ Holder number 6, habang si Karen ay number 4, at sila lahat ay bahagi ng mga immortal na naglilingkod kay Evangeline. Excited si Tota na makipagkaibigan sa lahat ng miyembro ng UQ Holder, pero sinabi ni Iko na kailangan muna niyang pumasa sa isang pagsubok para patunayan ang kanyang kakayahan. Karaniwan, ang pagsubok ay binubuo ng pagtulong sa resort, tulad ng pag-exterminate ng mga shape-shifting monsters na nakatira sa ilalim ng lupa. Pero dahil kay Evangeline, binago ang pagsubok, kailangan nilang makipaglaban sa isa sa mga numbers at makapuntos ng kahit isang tama para makapasa. Ang time limit, bago lumubog ang araw sa ika-7 araw mula ngayon. Pwede silang gumamit ng sorpresa o lumaban ng patas, depende sa kanila. Sinabi ni Iko kay Kiri na siya ang magiging kalaban niya, habang si Karen naman ang humarap kay Tota. Nagsimula na ang pagsubok, at agad na nabaon si Tota sa lupa nang masuntok siya ni Karen nang sinubukan niyang tumalon sa ibabaw nito. Sinubukan din ni Kiri na labanan si Iko, pero napagtanto niyang wala siyang laban sa kanya sa kasalukuyang antas ng kanyang kakayahan. Lahat ng atake ni Kiri ay madaling naiwasan ni Iko nang hindi man lang gumagamit ng anumang espesyal na kakayahan o sandata, na nagpapakita ng malaking agwat sa kanilang mga kakayahan. Nagpatuloy sila sa laban ng ilang oras, pero walang progress. Sa huli, nagpasya silang magpahinga, sinabi ni Tota na nahihirapan din siyang gamitin ang kanyang mga surprise attack laban kay Karen. Bigla silang napansin ng isang asul buhok na babae na naglalakad habang may bitbit na mga basurahan. Nadapa ito, kaya tinulungan siya ng dalawa sa kanyang mga gawain. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Yuki, at sinabi niyang nagtatrabaho lang siya sa inn bilang isang normal na tao, wala siyang kapangyarihan o immortality. Sinabi ni Tota na huwag siyang mag-atubiling humingi ng tulong anumang oras, dahil makakatulong ito sa kanya para manatiling aktibo. Pumayag si Yuki at sinabi na kailangan niyang dalhin ang ilang pinggan sa storage shed, kaya tinulungan siya nila Tota at Kiri. Samantala, si Evangeline ay nag-iisip tungkol sa kanyang mga alaala noong nasa Great Magical Academy siya, kung saan nagturo si Negi bilang kanilang English teacher. Matapos malaman ang tungkol sa kanyang pinagmulan at mga magical abilities, sumailalim si Negi sa isang pagsubok para maging kanyang alagad, pareho ng pagsubok na ibinigay niya noon, gamit ang isa sa kanyang mga retainers na si Chochamaru. Habang nagdadala ng mabibigat na pinggan patungo sa storage shed, biglang isang kakaibang boses ang gumabay kay Tota at Kiri papunta sa isang maliit na gusali na may daan papunta sa isang underground cave. Napagtanto nilang nasa maling lugar sila, pero nagpasya silang mag-ikot para tumingin-tingin. Nakakita sila ng isang itim na espada na nakabaon sa lupa. Sa tabi nito, may isang lasing na matandang lalaki na nakaupo at tinanong sila kung sino sila. Naisip ng matanda na sila ang mga estudyanteng dinala ni Yukihaim. Sinabi niyang nakakagulat na nahanap nila ang kanyang lihim na base sa unang araw pa lang nila. Ipinakilala ng matanda ang sarili bilang Jinbei, ang UQ Holder number 2, ang pangalawa sa pinakamalakas sa organisasyon, sunod kay Yukihaim. Sinabi ni Kiri na tiyak na magaling siya, pero biglang nahulog ni Jinbei ang kanyang bote ng alak at sinabing baka pwede pa itong inumin mula sa sahig. Sinabi ni Jinbei kay Tota na subukan ang espada, at kung makukuha niya ito, magiging mahusay itong sandata para sa kanya dahil ginawa ito ng legendary swordsmith na si Aliro. Sinabi ni Tota na hindi siya mahilig sa mga sandata dahil masyadong malaki at sagabal ito, pero sinabi ni Jinbei na nakakapagpaastig ang mga sandata sa isang lalaki. Sa huli, sumang-ayon si Tota at sinubukang bunutin ang espada, pero hindi man lang ito gumalaw kahit kaunti.
Sinabi ni Jinbei na hindi niya sinabi na magiging madali ito, at napakaraming malalakas na lalaki na nagtangkang bunutin ng espada sa nakalipas na mga dekada, pero walang nagtagumpay. Biglang narinig muli ni Tota ang parehong boses na gumabay sa kanya kanina at sinabi nitong subukang iikot ang dial pabalik bago hilahin ang espada. Ginawa ito ni Tota at biglang madali niyang nabunot ang espada. Dahil dito, nagulat si Jinbei at tinanong si Tota kung anong trick ang ginamit niya para magawa iyon. Sinabi ni Tota na may narinig siyang boses na nagsasabi sa kanya kung paano bunutin ang espada. Biglang nagsalita ang espada, ipinakilala ang sarili bilang Kobo, at sinabi na siya ang nagsasalita sa buong oras. Pagod na raw itong nakahiga roon at kinakalawang, kaya napagpasyahan itong kay Tota ipag-amit ang espada. Sabi ni Kobo, dapat ipaliwanag ni Jinbei kay Tota ang mga kakayahan nito. Kinuha ni Jinbei ang espada mula kay Tota at sinabi na kailangan pa niyang masterin ito para talagang magamit ito ng maayos. Inikot niya ang dial sa hawakan ng espada, itinaas ang timbang nito, at ibinalik kay Tota. Sinubukang saluhin ni Tota ang espada, pero sobrang bigat nito kaya naputol ang kanyang kamay at bumaon pa sa lupa. Ipinaliwanag ni Jinbei na ang Kobo ay isang gravity sword na kayang kontrolin ang bigat nito gamit ang dial sa hawakan. Sinimulan niya ito sa 1,000 times ng timbang, pero sinabi niyang mukhang kailangan magsimula si Tota sa mas magaan. Pagkatapos, itinodo ni Jinbei ang dial sa 50,000 at ipinakita kung gaano kalakas ang Kobo sa isang malakas na pag-atake. Sa nakita, lalo pang na-excite si Tota at pumayag na mag-training hanggang sa ma-master niya ang espada at gamitin ito bilang kanyang trump card laban kay Karen sa huling araw ng kanilang pagsubok. Magsisimula ang maliit na training arc kung saan sina Tota at Kiri ay nag-training sa ilalim ng lupa gamit ang itim na espada sa loob ng 6 na araw, at sa ika-7 araw ay hinarap nila sina Karen at Iko. Sa laban ni Kiri, direkta siyang umatake kay Iko gamit ang mas pinong mga galaw. Pinuri ni Iko ang kanyang improvement sa maikling panahon pero sinabi niyang hindi pa ito sapat, at nagsimulang umatake ng todo. Pinutol ni Iko ang braso ni Kiri at sinabing tapos na ang laban, pero ito pala ang plano ni Kiri mula simula. Naalala niya ang kanyang laban kay Tota noong unang beses silang nagkita, at habang umaatres siya, pinasummon niya ang espada gamit ang naputol na kamay at biglang tinire si Iko mula sa likuran. Sinabi ni Iko na pumasa siya sa pagsubok at bumagsak, pero pagkatapos ay nagsimulang mag-glitch ang katawan ni Iko na parang game character, at bumalik ito sa buhay na parang mayroong 254 lives na natitira. Samantala, si Tota naman ay nakipaglaban kay Karen sa isang patas na one-on-one battle. Ginamit niya ang kanyang gravity sword, binabago-bago ang bigat ng kanyang mga palo para gulatin si Karen. Sa isang punto, ginawa niyang 0.1 times ang timbang ng espada at muntik nang tamaan si Karen, pero nakailag ito. Pinatumba ni Tota si Karen gamit ang kanyang paa at handa na siyang umatake sa leeg nito, pero bigla silang nakarinig ng sigaw ni Yuki sa di kalayuan. Agad na tumakbo si Tota para tulungan si Yuki, na sinasakop ng mga shape-shifting monsters na may acidic saliva. Dumating din si Karen para tumulong, at tinukso ang mga halimaw palabas. Pero isa sa mga halimaw ay nagtangkang gawing hapunan si Yuki. Biglang tumalon si Tota at pinatay ang halimaw gamit ang kanyang espada, at ligtas niyang dinala si Yuki pabalik sa rooftop. Dumating sina Iko at Kiri at tinanong si Tota kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Tota na kakalabanin na niya ang lahat ng mga halimaw at tumalon pababa gamit ang 50,000 times weighted strike mula sa Kobo. Ang atake ay nagpadurog sa mga halimaw, na parang ginawang pizza sauce ang mga ito, at pati si Karen ay napaatras mula sa aftershock. Pinagalitan siya ni Karen dahil sa sobrang lakas ng atake at sinabing 10,000 times lang ay sapat na. Dumating si Yuki Haim at sinabi nilang mahusay ang kanilang trabaho sa pag-alis sa mga halimaw. Ipinaalam niya na ang mga iyon ay mula sa underground nest, pero hindi niya alam kung bakit nasa ibabaw sila. Tinanong ni Yuki Haim si Tota kung nakapasa na siya sa pagsubok, at sinabi ni Karen na nakapasa siya dahil nasira ang kanyang uniforme mula sa atake ni Tota. Sa narinig, nagsimula ng magdiwang sina Kiri at Tota, pero pinatigil sila ni Yuki Haim. Sinabi ni Yuki Haim na nang bumisita siya sa ilalim ng lupa kanina, nakita niyang may mga bakas ng mabigat na sandata na ginamit doon. Bilang parusa sa pagkasira ng seal, ipinadala niya sina Tota at Kiri pabalik sa ilalim upang ayusin ang problema. Sinabi niyang ginamitan na niya ito ng kanyang ice magic pansamantala, pero hindi ito magtatagal kaya kailangan nilang tapusin ang trabaho. Pagkatapos, humarap siya kay Jinbei, na palihim na tumatakas, at sinabi na nakita niya ang paborito niyang bote ng alak na basag doon malapit sa kung saan nakasil ang Kobo. Dahil dito, ipinadala niya rin si Jinbei pababa upang magbayad para sa kanyang mga pagkakamali.
Kinabukasan, nakita si Tota na nag-eensayo ng espada habang kausap si Yuki tungkol sa kanyang unang misyon bilang isang number. Matapos niyang tamaan si C, na-rank siya bilang number 7, habang si Kiri naman ay number 11 sa UQ holder dahil sinabi na rin ni Evangeline. Sa kanilang unang misyon, pinapunta sila sa mga slums sa labas ng kabisera kung saan mukhang nasa panganib ang ilang mga bata. Sinabi ni Yuki Haim kay Karen na suportahan sila sa misyon at pinadala na sila. Habang papunta sa destinasyon, ipinaliwanag ni Karen na noong ika-21 siglo, pantay ang pagkakabahagi ng kahirapan sa buong mundo, at hindi exempted ang Japan. Ang panahon ng krisis na ito ang nagdala ng mga slums sa iba't ibang parte ng bansa. Habang hindi maiiwasan, may ilang mayayaman na iniisip na delikado ang mga slums at hindi dapat payagan sa lipunan. Sinusubukan nilang sunugin ang mga lugar na ito at puwersahang paalisin ang mga tao, kung minsan ay tinatanggal na sila ng tuluyan. Dagdag pa ni Karen, ang UQ holder ay isang samahan ng mga outcasts at mga immortals na nagtutulungan para tumulong sa mga nangangailangan. Dahil dito, misyon nila ang protektahan ang mga batang ito. Sa narinig, natuwa si Tota at biglang sumugod para atakihin ang mga lalaki sa mga black suits na nakapaligid sa mga bata at kanilang tagapag-alaga. Ngunit nang hamupa ang usok, nalaman ni Tota na mga tauhan din pala ng UQ holder ang mga iyon, at sila'y naroon para tumulong. Dahil dito, tinawag siyang tanga ni Karen, ang mga lalaki pala ay naroon para magbigay ng seguridad at tumulong maghanda ng pagkain para sa mga bata sa slums. Dahil napatumba na ang mga tauhan, nagdesisyon silang gamitin ang arm wrestling para piliin kung sino ang magluluto. Sa huli, natalo si Tota sa lahat ng laban at napili bilang nag-iisang chef para sa linggong iyon. Mabuti na lang at may kakayahan naman siyang magluto, kaya't nagustuhan ng lahat ang kanyang pagkain. Sinabi ni Tota na pumunta siya doon para magligtas ng tao, hindi magluto, kaya iminungkahi ni Karen na magsanay siya ng flash step technique para manalo sa arm wrestling. Nagulat si Tota at tinanong kung ano ang koneksyon ng flash step sa arm wrestling, pero hindi siya pinansin ni Karen. Nang araw ding iyon, nagsimula ng mag-ensayo si Tota ng flash step, kung saan kailangan niyang sipain ng lupa at agad sundan ang yapak para mabilis makapag-dash ng malalayong distansya. Makalipas ang ilang minuto, dahil sa kanyang talento, naging matagumpay siya. Habang nagsasanay, isang lalaki mula sa tambakan ng basura ang nakapansin sa kanya. Sinabi ng lalaki na mali ang ginagawa ni Tota at ipinakilala ang sarili bilang isang wandering martial artist. Ipinaliwanag ng lalaki na ang susi sa flash step ay ang paggamit ng mga talampakan ng isang tao. Tinanong niya si Tota kung bakit siya nag-eensayo, at ipinaliwanag ni Tota na sinabi ng kanyang senpai na kailangan niyang maging mahusay sa flash step para manalo sa arm wrestling. Hindi niya pa rin maintindihan ang koneksyon nito, pero ginagawa niya ang kanyang makakaya. Nang marinig ito, sinabi ng lalaki na tingnan ni Tota ang alikabok na tumilapon habang siya'y nagsasanay. Kailangan daw niyang matutunang kumilos nang walang ingay. Ipinakita ng lalaki ang isang malinis na flash step na hindi nag-iwan ng kahit anong bakas, na ikinagulat ni Tota. Pinaliwanag ng lalaki kung paano ginagamit ng teknik ang kapangyarihan ng lupa upang palakasin ang sarili, na siya ring susi sa panalo sa arm wrestling. Tila duda si Tota, pero nagpasya siyang subukan. Bilang sagot, sinapak siya ng lalaki at tinuro ang paa niya kay Tota, sinasabing sa sapat na pagsasanay, maaari niyang makuha ang mundo. Pagkatapos, ginaya niya si Sanji mula sa One Piece at sumipa ng malakas sa hangin hanggang sa siya'y nagsimulang lumipad. Bumalik siya sa lupa at ipinakilala ang sarili bilang si Kaido. Sinabi niya kay Tota na may tunay siyang talento, at kapag natutunan niyang mabuti ang aral na ito, baka gawin niya siyang disipulo. Sinimulan ni Kaido ang unang sikreto ng flash step, gamitin lamang ang mga paa sa lahat ng gawain, pati sa pagluluto, pagkain, at pagmamadali. Dahil ang Tota ay medyo kakaibang tao pagdating sa mga paa, sineryoso niya ang aral at pinakain ang lahat ng fit fried rice sa buong linggo. Na-inspire pa niya ang isang batang ulila na nangangarap maging matagumpay na negosyante balang araw at dalhin ang kaunlaran sa slums. Ang pagsasanay na ito ay nakatulong ng malaki kay Tota, at mabilis siyang naging mahusay sa teknik. Isang araw, bumalik si Kaido mula sa slums matapos sanayin si Tota. Pumunta siya sa kanyang mga kasamahan, at nalaman natin na sila pala ang grupo na kinontrata ng mga mayayaman mula sa tower para puksain ang slums. Nag-transform si Kaido sa kanyang werewolf form at sinimulan ang kanilang misyon. Samantala, si Tota ay patuloy na tumutulong sa bayan, naghahatid ng mga lutong pagkain sa mga miyembro ng UQ holder. Habang umaalis, unti-unti silang pinapatay ng mga hooded dolls. Kasabay nito, si Karen ay naliligo nang biglang lumabas ang isang assassin mula sa kanyang anino at tinutok ang baril sa kanyang mukha.
Inagaw ni Karen ang baril at bumaril pabalik, pero hinarang ito ng kalaban gamit ang isang kutsilyo. Tinanong ni Karen kung sino siya at ano ang ginawa niya sa tagapag-alaga sa labas, pero inatake siya ng kalaban gamit ang kanyang dagger. Nablock ni Karen ang karamihan ng atake, pero nahiwa ang kanyang leeg, na agad namang gumaling ng walang bakas. Dahil dito, lalo pang naging wild ang kalaban at sinimulan siyang hiwain ng tuluyan. Sinuntok ni Karen ang tiyan ng lalaki at sinabihang magpakatino. Pero bigla siyang nilabas ng baril mula sa anino at pinilit si Karen na sapsupan ang baril bago binaril siya sa ulo. Bumagsak si Karen, at sinabi ng lalaki na alam niyang nakakaramdam pa rin ng sakit ang mga immortals. Ibinunyag niya na siya ang mage na may kontrol sa mga shadow spirits at siya ang may kagagawa ng pagsunog sa slums at pagpatay sa mga miyembro ng UQ holder. Sa parehong oras, inambush si Tota ng mga werewolves. Dumating si Kiri at sinabing sila'y inaatake. Nang maghanda na silang labanan ang mga kalaban, dumating din ang isa pang mercenary para gawing patas ang laban. Nakilala ng werewolf si Tota bilang isang vampira mula sa kanyang mga pangil at ginamit ang isang espesyal na teknik na tinatawag na Crucifix Coffin Seal, na nagtuhog ng maraming butas sa dibdib ni Tota, dahilan para mawalan siya ng malay. Na-realize ni Kiri na dehado siya sa laban, kaya nagpadala siya ng signal sa headquarters gamit ang mga paputok habang sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili hanggang dumating ang tulong. Ngunit seryoso ng si Kado, tinadyakan niya si Kiri ng sobrang bilis, at sa parehong sandali, naputol ang kanyang braso dahil sa swordsman. Nagawa namang putulin ni Kiri ang braso ni Kado gamit ang kanyang espada sa bibig at ikinabat itong muli gamit ang kanyang healing factor. Pareho rin itong ginawa ni Kado at sinabing ang kailangan lang niyang gawin ay masugatan si Kiri ng mas mabilis kaysa sa kaya nitong maghilom. Sinimulan niyang bugbugin si Kiri, pinunit ito sa gitna, at itinapon sa ere na parang sirang laruan. Bumagsak ang itaas na kalahati ng katawan ni Kiri malapit kay Tota, at inisip ni Tota kung may paraan upang maibalik sa sarili si Kiri. Pero bago pa siya makagalaw, itinumba siya ni Kado gamit ang mga poste ng kalye at sinabing ipipresenta siya nito para hindi na makagalaw. Biglang lumitaw ang bata mula kanina at pumagitna, sinasabing hindi niya hahayaang sirain ang kanilang bayan. Samantala, kinakausap ng ibang assassin na si Karen tungkol sa mga alamat na nakapalibot sa kanyang pinagmulan. Sabi niya, noong 1942, sa isang mahirap na bayan sa Southern Europe, may isang batang babae na naging target ng mga witch hunt. Tinangkang sirain ng mga taga-bayan ang buhay niya sa lahat ng paraan, pero kahit ano ang gawin nila, hindi nila siya masaktan. Nagpatuloy ang mga chismis tungkol sa Steel Saint, ngunit isang araw, may maliit na Amerikanong lumitaw at dinala siya ng walang iniwang bakas. Tumawa si Ko at sinabing matagal na niyang hinintay ang pagkakataong makilala si Karen dahil siya pala ay isang sadista na mahilig pahirapan ng iba. Isang laruan na hindi nasa Ira ay ang pinakagusto niya dahil maaari niya itong paglaruan habang gusto niya. Sinimulan niyang laslasin si Karen gamit ang kanyang kutsilyo, natatawa dahil walang bakas ang mga sugat na iniwan nito. Sinabi niyang isinumpa din siya ng Diyos tulad ni Karen, kaya siya na ang bahala sa kanya. Habang nangyayari ito, ang batang lalaki mula sa slums ay umatake kay Kado gamit ang isang maso, pero pinigilan ito ni Kado gamit ang isang daliri at sinabing oras na para mamatay ang bata. Dagdag pa ng swordsman, ilegal silang naninirahan sa lupa ng kliyente at nagdudulot ng kaguluhan. Sinabi ng bata na hindi sila dapat magpabeya at hayaan na lang silang mamatay. Pero sinabi ni Kado na, ganun talaga, at naghanda ng gawing sashimi ang bata. Biglang tumayo si Kiri at nagprotekta sa bata, habang si Tota ay bumangon din at hinarang ang atake ni Kado gamit ang kanyang mga kamay. Napansin nilang lahat ang mga itim na guwantes sa braso ni Tota at nagtaka kung ano iyon. Sinabi ni Tota na nakakaramdam siya ng malaking kapangyarihan mula dito, at sinimulan niyang itulak pabalik si Kado gamit ang bagong lakas na ito. Sinabihan niya si Kiri na dalhin ang bata sa ligtas na lugar habang siya ang haharap sa kalaban. Sa kabilang banda, sinira ni Karen ang spell ng assassin gamit ang kanyang divine light at ipinahayag na hindi siya isinumpa ng Diyos, kundi biniyayaan. Pinalipad niya ang assassin papuntang Narnia gamit ang kanyang divine fist. Matapos ito, nagbihis si Karen at nagpunta kina Tota at Kiri. Inabot niya kay Kiri ang kanyang espada at sinabi na huwag mag-alala dahil siya ang bahala sa mas malakas na swordsman. Humarap si Tota kay Kado at sinabi na alam niyang siya ang furball dahil sa kanyang flash step. Tinanong niya si Kado kung bakit siya umaasal na basura at inaatake ang mga bata. Bumalik si Kado sa kanyang human form at sinabi na ang tanging layunin niya ay makipaglaban sa mga malalakas na kalaban, kaya siya pumasok sa ganitong trabaho, para makaharap ng mga halimaw tulad niya. Nag-flash step sila papunta sa harapan ng isa't isa at nagpalitan ng malalakas na suntok.
Pinuri ni Kaido si Tota sa mabilis niyang pag-usad, pero sa susunod na suntok, na-block ito ni Tota gamit ang kanyang Dark Fist. Nagpatuloy ang kanilang palitan ng malalakas na suntok na parang sa Dragon Ball Z. Natuwa si Kaido at inalok si Tota na maging kakampi niya, pero tinanong siya ni Tota kung nasa tamang pag-iisip siya dahil hindi niya kailanman sasamahan ang isang Burbrain na tulad niya. Sinabi ni Kaido na ito na ang huling laban nila, at ginamit ang Sound Barrier Break ang Flash Step, binutas ang katawan ni Tota. Sinabi ni Kaido na kahit immortal siya, hindi niya maibabalik ang kanyang puso. Pero biglang nag-activate ang plot armor ni Tota at naputol ang braso ni Kaido. Naibalik ni Tota ang kanyang puso, naglabas ng isang demonic power, at sinimulan itong lamunin ng kapangyarihan. Napansin ng Old Swordsman ang aura ni Tota at sinabi na tinatawag itong Mag-Arbia, isang teknik na bihirang makita. Ayon sa kanyang pag-aaral, dalawa lamang ang gumagamit nito, si Dark Evangel at ang kanyang alagad na si Negi, ang pinakamalakas na mage. Sinabi niyang ang teknik na ito ay sumisipsip ng negatibong emosyon at ginagawa itong purong kapangyarihan. Nangako siya na patapusin si Tota kung mawawala siya sa sarili, pero pinigilan siya ni Karen. Nagpatuloy si Tota sa pagbugbog kay Kaido, tinulak siya pabalik sa mga gusali gamit ang sunod-sunod na suntok. Matapos matalo, ngumiti si Kaido at sinabing palagi niyang pinangarap na mamatay sa gitna ng labanan. Hinihintay na lamang niyang tapusin siya ni Tota, pero biglang bumalik si Tota sa sarili at itinigil ang kanyang kamay. Sinabi ni Tota na nakita niya ang Dark Light sa likod ng kanyang mga mata, pero hindi niya hahayaang lamunin siya ng kapangyarihang ito. Binalik niya ang transformation sa loob ng katawan niya at bumagsak habang hinihingal. Tumayo si Kaido at sinabing nawala na ni Tota ang tanging pagkakataon niyang talunin siya dahil nakabawi na siya. Ngunit sinabi ni Tota na tumigil siya sa pagsisinungaling dahil kitang-kita namang pagod na rin siya. Nagkasundo silang magpasya sa laban sa pamamagitan ng isang arm wrestling match. Bago magsimula, ibinunyag ni Kaido ang ikalawang sikreto ng Flash Step, upang maging tunay na master, kailangan paniwalaan mong ikaw ang nag-iisang tao sa mundo. Kapag ginawa mo ito, maaabot mo ang pinakamabilis na bilis at magagawa mo ang lahat habang kasama mo ang iyong katawan. Nagsimula ang laban sa isang malakas na tulak, pero nagulat si Kaido nang harangin ito ni Tota bago siya matalo. Sa huli, ginamit ni Tota ang pinakamatinding teknik ng lahat, ang Talk no Jutsu, at sinabi kay Kaido na dapat gamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang gumawa ng mabuti sa mundo. Matapos ang mahabang paliwanagan, pinalipad ni Tota si Kaido pababa ng lupa gamit ang isang malinis na suntok. Sinabi ni Kaido na malinaw niyang tinalo si Tota, kaya dapat na itong tapusin at tapusin siya. Pero sinabi ni Tota na hindi niya siya tatapusin, sumingit ang swordsman na si Shin at sinabing dadalhin na lang nila si Kaido dahil natapos na nila ang kanilang trabaho sa pagsunog sa mga slums, at huli na para pigilan ito. Pero dumating si Evangeline at ginamit ang kanyang ice magic para tapusin ang apoy. Sinabi niya kay Kiri na tama ang naging desisyon nitong alertuhan sila gamit ang mga paputok. Pinakawalan nila ang mga assassin, at bumalik ang kapayapaan sa slums, kahit pansamantala lang. Nagdesisyon silang lahat na magdaos ng party upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Nagtanong si Tota kay Yukihime tungkol sa Magribaya. Ipinaliwanag ni Yukihime na dahil naging vampira si Tota gamit ang kanyang dugo, hindi na nakapagtataka na mamanahin niya ang ilan sa kanyang mga teknik. Nagsimula na ang party, habang may isang tao na nagmamasid mula sa isang space station gamit ang isang drone. Kinumpirma ng taong iyon na si Tota ang hinahanap niya. Kinabukasan, naglakad si Kiri patungo sa kwarto ni Tota dala ang kobo. Nakalimutan pala ni Tota ang espada sa lupa bago sila pumunta sa misyon, at hindi niya ito nagamit sa laban sa slums. Nagrereklamo si Kobo at pinasalamatan si Kiri sa pagdala nito. Tinanong ni Kiri ang espada kung may alam ito tungkol sa Magribaya at sinabi na duda siya na ganoon lang kasimple ang sinabi ni Yukihime kahapon. Tinanong ni Kobo kung nagdududa ba siya kay Yukihime, at sinabi niyang halata namang nag-aalala si Kiri kay Tota dahil mahal niya ito. Nagpaliwanag si Kiri na hindi ganoon ang ibig niyang sabihin, at sa kahihiyan, binalik niya ang espada sa lupa at tumakbo na parang isang nahihiyang babae. Sa kanyang pagtakas, nakita niya si Tota na kausap si Yuki, at sinakay siya nito sa kanyang sea-bike na ginawa mula sa mga pyesa na nakuha niya kung saan-saan. Pagbalik nila, ibinahagi ni Yuki ang kanyang pangarap na manalo sa Solar Race, isang karerang ginaganap taon-taon kung saan sumasali ang mga racer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa kabisera, pero para sa kanya, ito pa lang ay isang pangarap. Inudyukan siya ni Tota, sinabing ang pangarap ay dapat maging malaki, at siniguradong susuportahan niya siya.
Nakaramdam ng kakaiba si Kiri sa kanyang puso sa nakita niya, at nag-isip siya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nararamdaman. Kinagabihan, pumunta si Karen sa kwarto ni Kiri upang humingi ng tulong sa isang trabaho, pero nahuli niya itong nagbibihis. Nang makita ang katawan ni Kiri, inisip ni Karen na babae ito, kaya sinabi niyang kailangan itong lumipat ng dorm dahil hindi pwedeng magkasama ang babae at lalaki sa iisang kwarto. Ipinaliwanag ni Kiri na lalaki siya at dinala siya sa labas upang ipaliwanag. Ibinunyag ni Kiri na kabilang siya sa isang espesyal na lahi ng demi-humans na walang kasarian hanggang sa edad na 16, kung saan pipili sila ng isa sa 2 kasarian. Sabi niya, hindi naman ito 2024, kaya hindi ganoon ka-crazy ang mundo nila. Narinig ito ni Karen at agad inilabas ang kanyang espada, inatake si Kiri habang tinatanong kung ano ang pipiliin niya. Iminungkahi niyang maging babae na lang si Kiri at manirahan ng masaya kasama si Tota, dahil halatang may nararamdaman siya para dito. Sinabi pa ni Karen na magiging mas maganda ito para sa kanya dahil malalayo si Kiri kay Yukiheim. Pinatumba ni Karen si Kiri gamit ang kanyang mga kakayahan, pero dumating si IU at sinabing hindi tama na ipilit ang opinyon sa iba. Ibinunyag ni IU na narinig niya ang lahat ng pinag-usapan ni Kiri at Karen at nangyari lang na nasa lugar siya. Pagkatapos ng usapan, iminungkahi nila kay Kiri na magpunta sa isang date kasama si Tota habang nasa anyong babae, upang maranasan kung ano ang pakiramdam at makatulong sa kanyang desisyon sa hinaharap. Pinayagan nilang mag-transform si Kiri sa kanyang babaeng anyo, at kinulayan pa ang kanyang buhok ng blonde para sa perpektong disguise. Nagpunta si Kiri, ngayon ay nagpapakilala bilang si Koro, pinsan daw ni Kiri, upang makipagkita kay Tota. Sinabi niyang wala siyang maraming oras, kaya't hiniling niyang ipakita sa kanya ang paligid ng bayan. Si Tota, na palaging isang simp, agad pumayag. Pagkatapos nito, nagpunta sila kay Yuki at hiniling na hiramin ang kanyang sea-bike upang makapunta sa kabisera. Habang papalabas, napansin nila ang isang maliit na batang babae na may blonde na buhok na naglalaro ng buhangin, at sinabi ni Yuki na ang pangalan niya ay Kiri. Mukhang nagpaplanong umalis din ang bata, naglakad sila ni Koro sa kabisera, bumisita sa maraming tindahan at stall, at sa huli ay nagpahinga sa isang parke. Nadapa si Koro nang masira ang strap ng kanyang sandalyas, napansin niyang mas mahina ang kanyang katawan at reflexes kumpara sa kanyang anyong lalaki. Pinaupo siya ni Tota at inayos ang kanyang sandalyas, na siyang nagpahiya kay Koro. Pagkatapos nito, hiniling ni Koro na bisitahin ang orbital elevator sa tore. Nagbayad sila ng $35 para makarating sa observation deck, halos 1 milya ang taas mula sa sea level. Excited si Tota at sinabi kay Koro na pangarap niyang makarating sa tuktok ng tore. Nagtanong si Koro kung bakit iyon ang pangarap niya. Naalala ni Tota ang multong nagsabing maghihintay siya sa tuktok, pero sinabi na ang pangunahing dahilan ay dahil nangako siya sa kanyang mga kaibigan sa probinsya na aakyatin nila ang tore at gagawa ng isang kahanga-hangang bagay. Naantig si Koro at sinabi na napakasaya magkaroon ng ganitong mga kaibigan. Sinagot naman ni Tota na talagang nagpapasalamat siya sa kanyang mga kaibigan, pero ang kanyang best friend ay si Kiri na siyang nagpakilig kay Koro. Nagtanong si Koro kung interesado ba si Tota sa mga babae, at sumagot siya ng oo. Napansin ni Koro kung gaano kababaw ang tanong niya, kaya't nagdepensang sinabi niyang hindi niya tinatanong kung interesado si Tota sa kanya, kundi general question lang. Tumawa si Tota at sinabing wala siyang dapat ikahiya dahil maganda rin siya. Plano nang ipagtapat ni Koro ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, pero biglang lumitaw ang assassin na umatake kay Karen, si Chaos, at umatake kay Tota. Binigyan siya ni Tota ng isang no-look backhand na hamarang sa atake. Pinuri ni Chaos ang reflexes ni Tota at ginamit ang kanyang mga anino upang atali siya at hilahin pababa sa Shadow Realm. Sinubukan ni Koro na tumulong, pero isang 6 na braso na assassin ang dumating at tinalo siya gamit ang pisikal na lakas. Na-realize ni Koro na mahina ang kanyang babaeng katawan dahil hindi niya ito nagamit sa anumang training. Tinanong niya ang sarili kung ito ba ang ibig sabihin ng pagiging babae, ang hindi kayang tulungan ng kaibigan sa oras ng pangangailangan. Pero kahit mahina, nagdesisyon si Koro na lumaban at tinadyakan ang mga assassin, pero agad siyang nalampaso at itinapon pababa sa tore. Nang tangkain ni Chaos na dukutin siya, nagdesisyon si Kiri na bitawan ang kanyang pangarap, nag-transform pabalik sa kanyang lalaking anyo, at pinalipad si Chaos gamit ang malakas na atake. Sinagip niya si Tota at hinarap ang 6 na braso na assassin. Pero sinabi ng assassin na wala ng dahilan para ipagpatuloy ang laban dahil paparating na ang mga pulis. Kinagabihan, nagising si Tota at tinanong si Koro, na bumalik sa kanyang anyong lalaki bilang Kiri, kung ano ang nangyari.
Ikinwento ni Kiri na may teroristang nagtangkang kidnapin si Tota at siya ang nagligtas at nagtaboy sa mga kalaban, habang ipinadala si Koro sa ligtas na lugar. Sinabi pa ni Kiri na medyo nadismaya siya na madaling na-capture si Tota, at nagpasalamat naman si Tota sa pagliligtas sa kanya. Sa damdaming pasasalamat, sinabi ni Tota na maswerte siyang magkaroon ng isang kapartner tulad ni Kiri. Dahil dito, nagdesisyon si Kiri na manatiling partner ni Tota sa buhay. Ngunit biglang bumaling si Tota at nagreklamo na hindi sinabi ni Kiri sa kanya ang tungkol sa hot niyang pinsan na si Koro, dahil totally his type ito. Sinabi pa ni Tota na kung magpapakasal siya, gusto niyang maging tulad ni Koro ang kanyang asawa, na ikinagulat ni Kiri, kaya't nagpasya siyang ipagpaliban muna ang kanyang desisyon. Samantala, nakita si Kiri na gumagawa ng sandcastle muli, may apoy sa ibabaw nito. Nilapitan siya ni Ayu at tinanong kung pangalawang beses na ba itong ginagawa niya. Itinanong din niya kung may espesyal na okasyon, sumagot si Kiri na, ang espesyal na okasyon ay magsisimula na. Kinabukasan, bumalik sina Tota at Kiri sa headquarters at sinalubong sila ni Karen at Nico na excited na malaman kung ano ang nangyari. Kinuha ni Karen si Kiri at tinanong kung bakit hindi siya nakasuot ng kanyang dress at nasaan yung babae. Sumagot si Kiri na mahaba ang kwento, samantala, ipinakilala ni Ayu si Tota kay Kiri, pero sinabi ni Kiri kay Ayu na gusto niyang kausapin si Tota ng mag-isa. Dinala niya si Tota sa isang maliit na kalye sa compound. Humarap si Kiri at sinabing igalang siya ni Tota dahil mas senior siya sa kanya sa organisasyon. Pinaupo niya si Tota sa sahig at sinabing mag-bark para sa kanya, sinundan ng pagtadyak sa mukha ni Tota. Sinabi ni Kiri na kailangan niyang hayaang gawin iyon dahil palpak siya ng 6 na beses. Naguluhan si Tota dahil ito ang unang beses nilang nagkita. Pagkatapos ay kumalma si Kiri at handa na sanang magpaliwanag, pero biglang lumitaw si Chaos mula sa mga anino at sinaksak si Kiri sa leeg. Nang mapagtanto ni Tota kung sino si Chaos, nagdesisyon siyang habulin ito. Pero hinawakan ni Kiri ang kamay ni Tota habang hinihinga ang kanyang huling hininga, at bigla silang napunta pabalik sa oras kung saan ginagawa ni Kiri ang kanyang sandcastle. Naguluhan si Tota kung paano nagbago ang kanilang lokasyon, at ipinaliwanag ni Kiri na ginamit niya ang kanyang kakayahan na ibalik ang oras. Sa sandaling iyon, dumating sina Ayu at Karen sakay ng isang yacht, at sinabi ni Kiri na dalhin siya sa kabisera. Nagtataka si Karen kung paano nakabalik si Tota sa headquarters, gayong dapat ay kasama pa niya si Koro sa oras na iyon. Tinanong naman ni Ayu kung alam ba ni Karen ang tungkol sa kakayahan ni Kiri. Samantala, ipinaliwanag ni Kiri kay Tota ang kanyang kakayahan, na tinatawag na reset and restart. Nagagawa niyang lumikha ng mga checkpoints gamit ang kanyang mga sandcastle, at tuwing mamamatay siya, maaaring bumalik ang oras sa puntong iyon. Bukod dito, kaya rin niyang dalhin pabalik ang mga kaluluwang direktang humahawak sa kanya sa oras ng kanyang kamatayan, at ganito niya nailigtas si Tota. Sinabi niya na sinubukan na niya ito ng 6 na beses, pero palagi siyang hinahabol ni Tota para hulihin ang kanyang assassin. Tinanong ni Tota kung bakit gusto niyang makipag-usap sa kanya, at ipinaliwanag ni Kiri na may isang malaking mangyayari sa hinaharap kung saan si Tota ang magiging sentro. Gusto niyang bigyan si Tota ng paunang babala, nang makarating sila sa kabisera, muling nagkita sila ni Kiri, ngayon ay lalaki ulit, at kinuha siya ni Karen para tanungin kung bakit hindi siya nakasuot ng kanyang dress. Samantala, sinubukan ni Nico na ipakilala si Kiri kay Tota, pero sinabi ni Kiri na gusto niyang makipag-usap ng mag-isa. Dinala ni Kiri si Tota sa isang alley at nagsimulang ipaliwanag ang kanyang unang playthrough, kung paano siya umakyat sa tuktok ng elevator bilang isa sa mga shareholders, at may mahalagang meeting siyang kailangang daluhan. Nang makarating siya sa kabisera, nakasalubong niya si Tota at si Kiri, na gustong sumama dahil excited na malaman na kaya niyang makarating sa tuktok ng tore. Pero bago pa niya matapos ang kanyang kwento, biglang lumabas mula sa mga anino si Chaos at umatake kay Kiri. Ngunit ngayon, dala ni Tota ang kobo, at ginamit niya ito upang labanan si Chaos. Pinalipad niya si Chaos pabalik sa basura gamit ang bigat ng kobo na 100,000 times. Matapos ang laban, bumalik sila sa usapan ni Kiri. Ikinwento ni Kiri na pagdating nila sa tore, nakita nila si Fate, isang tanyag na mage at isa sa pinakamalakas sa mundo, na may balak kidnapin si Tota. Tinalo ni Fate silang lahat, kabilang na sina Karen at Ayu, at kinuha ang buhay ni Kiri habang sinasabing siya ang nagmamay-ari kay Tota. Dahil sa kakayahan ni Kiri, bumalik siya sa kanyang checkpoint at nagpasya siyang bigyan si Tota ng babala. Kinailangan niyang ulitin ang buong proseso ng 8 beses bago makarating sa kasalukuyang playthrough, kaya't siya'y medyo inis kay Tota noong una silang nagkita. Ikinwento ni Kiri na dati si Fate ay isang bayani ng sangkatauhan, nakipaglaban siya sa digmaan upang iligtas ang Mars.
Pero ngayon, naging isang kontrabida siya, at hindi niya alam kung bakit hinahabol si Tota. Biglang lumitaw sina Karen at Ayu mula sa likuran at sumama sa pag-uusap. Napagdesisyonan nila na sumakay ng tren papunta sa tore. Habang naglalakbay, ipinaliwanag ni Kiri ang kanyang dalawang plano. Plan A, hulihin si Fate at dalhin siya sa kanilang headquarters upang malaman kung ano ang gusto niya. At Plan B, gamitin ang kakayahan ni Kiri upang ibalik ang oras kung sakaling mabaygo ang una nilang plano. Nakarating sila sa tore at inihanda ang kanilang mga sarili. Habang naghihintay sila kay Fate, isang blonde na nakatakip ang mukha ang tumakbo patungo kay Tota at naglagay ng isang seal sa kanyang likod. Tumatanggap ng tawag si Tota mula kay Yukihaim, na ipinaliwanag na 80 taon na ang nakalipas, nakipaglaban si Fate sa tabi ng kanyang lolo, si Negi, upang lutasin ang isang problema sa Mars. Sumama si Yukihaim kalaunan, at magkasama silang bumuo ng Yuki Holder. Pero 20 taon na ang nakalilipas, nang pumanaw si Negi, nagbago ang pagkatao at ugali ni Fate, at naging isang banta sa sangkatauhan. Hinahabol ni Fate si Tota dahil sa relasyon niya kay Negi, kaya't anuman ang sabihin ni Fate, hindi dapat ito paniwalaan ni Tota. Nalilito si Tota at inisip niyang maaaring mas maraming sagot si Fate. Pero dumating ang balita mula kina Kiri at Ayu na malapit na si Fate, kaya't kailangan na nilang mag-focus sa plano. Pinlano nilang tirahin si Fate gamit ang laser attack mula sa satellite ni Ayu, pero biglang pinigilan ni Tota dahil nakita niyang kasama ni Fate ang kanyang mga kaibigan mula sa probinsya. Nagpunta si Tota sa kanyang mga kaibigan at tinanong kung ano ang ginagawa nila roon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sinubukan pa ring tirahin ni Ayu si Fate, umaasa na mapoprotektahan ni Tota ang kanyang mga kaibigan. Nakipag-usap si Tota sa kanyang mga kaibigan at nalaman na lumipat na rin sila sa lungsod. Naroon sila upang tingnan ang tore. Sinabi ni Tota na dapat silang maghanap ng makakain, pero pinigilan sila ni Fate, na biglang sumulpot sa pagitan nila. Ipinakilala ni Fate ang sarili bilang isang matalik na kaibigan ng kanyang lolo, at kinuha ang mga kaibigan ni Tota bilang mga bihag. Ipinakita niya na mayroon siyang impormasyon tungkol sa lahat ng tao sa buhay ni Tota. Dagdag pa niya, dapat sumama si Tota sa kanya kung gusto niyang malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan at maging isang dakilang tao tulad ng kanyang lolo, imbes na manatili kay Yukihaim. Tinanong ni Tota kung bakit masama ang loob ni Fate kay Yukihaim, at sinabi ni Fate na siya ay isang tusong babae na ginagamit ang mga tao para sa kanyang mga plano. Narinig ito ni Tota at tinawag si Kobo, sinabing hindi siya sasama kay Fate dahil hindi niya gusto ang ugali nito, pati na rin ang pananamit, personalidad, at pati na rin ang panlasa nito sa anime. Nakaramdam ng pagkadismaya si Fate at sinabing hindi ganoon ang gagawin ng kanyang lolo sa ganoong sitwasyon. Tinanong niya si Tota kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi ni Tota na mayroon siyang trump card at nagsimulang sumigaw ng may terorista sa gusali. Upang guluhin ang lahat, habang nagkakaroon ng kaguluhan, sinubukan ni Karen na umatake kay Fate mula sa likod, ngunit nagawa ni Fate na gumamit ng space sealing magic. Salamat sa impormasyon ni Kiri, naiwasan ni Karen ang bitag at sinipa ang mga kaibigan ni Tota pabalik sa kanya. Pagkatapos, umatake si Tota gamit ang 2,000 times weight na atake, at inatake rin siya ni Karen mula sa likod, pero na-block ni Fate ang kanilang mga atake gamit ang isang magical barrier. Binutis ni Tota ang barrier gamit ang isang 500-ton strike habang pinakawalan ni Ayu ang space laser. Na-block ni Fate ang laser gamit ang mas malakas na barrier. Sinubukan ni Kiri na dalhin si Kiri kay Fate, pero biglang lumitaw ang isang monghe upang harangin sila. Sa kabila nito, nagawa ni Kiri na itapon si Kiri kay Fate na parang koala bear, pero imbes na rewind ang oras, naging bato si Kiri dahil sa pag-aalinlangan niyang lumingon sa kanyang kaibigan. Niyakap ni Karen si Kiri at umatras, sinimulan nilang tulungan si Kiri sa pakikipaglaban sa monghe, habang ang 6 na braso na assassin ay sumali rin sa laban at kinuha si Kiri. Si Ayu naman ay nakipaglaban sa maid ng mag-isa, samantala, nagdesisyon si Tota na makipaglaban kay Fate ng isa-isa upang makuha ang mga sagot. Gumamit siya ng flash step para sorpresahin si Fate, pero naiwasan lang ito ni Fate at pinalipad siya pabalik. Tinanong ni Fate kung bakit hindi ginagamit ni Tota ang kanyang espada, at pinakawalan niya ang mga dagger patungo kay Tota. Naiwasan ni Tota ang mga ito, pero napunit ang kanyang damit. Gamit ang kanyang espada, umatake si Tota at nasugatan niya ang pisngi ni Fate. Ngumiti si Fate at inatake si Tota gamit ang earth magic, pero nakatanggap si Tota ng tawag mula kay Karen, sinabing may countdown timer sa kamay ni Kiri na may natitirang 1 minuto at 5 segundo. Ngumiti si Tota at sinabing magtiwala si Karen kay Kiri. Nagpatuloy si Tota sa laban kay Fate, gamit ang masasamang biro at pang-iinis upang magpalipas ng oras.
Sa huli, nagsawa si Fate at hinawakan si Tota sa ulo, pero ginamit ito ni Tota bilang pagkakataon upang dalhin silang pareho pababa sa lupa gamit ang bigat ni Kobo. Sakto namang natapos ang countdown at nakastang petrification curing spell. Bumalik si Kiri sa kanyang orihinal na anyo, at ginamit ang pagkakataon upang hulihin si Fate gamit ang kanyang spell. Dinala silang lahat sa oras na ni-rewind ni Kiri papunta sa mundo ng kuweba. Dito hinarap ni Fate si Yukihime, na tumawa dahil naloko siya ng mga bata. Halos mag-away na silang dalawa, pero sinabi ni Yukihime na dapat tanggapin ni Fate ang pagkatalo. Napilitan si Fate na sumang-ayon, at sinabi niyang papayagan niyang magtanong ang bawat isa ng isang tanong bago siya umalis, dahil alam niya ang lahat. Gamit ang pagkakataon, tinanong ni Yukihime kung totoo ba ang One Piece. Sinabi ni Fate na hindi ito totoo at dapat maghanap na siya ng ibang buhay. Si Aiyu naman ay nagtanong ng mas mahalagang bagay, ano ang plano ni Fate kay Tota. Ibinunyag ni Fate na kailangan niya si Tota upang iligtas ang kanyang lolo na si Negi, na buhay pa, salungat sa sinabi ni Yukihime. Tinanong ni Karen ng isang walang kwentang tanong, sino ang mas mahal ni Negi, siya o si Yukihime? Tumahimik si Fate at naguluhan sa tanong, sumagot siya, sinasabing technically, mahal ni Yukihime si Nai, ang ama ni Negi, pero pinili niyang huwag nang sabihin pa ang iba dahil baka tapusin siya ni Yukihime. Tinanong ni Kiri kung kailangan na ba agad si Tota upang iligtas si Negi, at sumagot si Fate na may sapat pang oras, maaari pa silang maghintay ng 20 taon bago ito maging urgent na bagay. Nang dumating ang turn ni Tota, tinanong niya si Fate kung siya ba ang pumatay sa kanyang mga magulang. Sumagot si Fate na siya nga, na siyang nagpa-unleash ng galit ni Tota at ng kanyang dark gauntlets. Sa kalagitnaan ng galit ni Tota, biglang nagningning ang seal sa kanyang likod at lumitaw ang hologram ni Negi, ang kanyang lolo. Sinabi ni Negi na huwag maniwala kay Fate tungkol sa kanyang mga magulang, at bumaling siya kay Fate at kay Yukihime upang batiin sila. Kumpirmado, hindi ito isang pre-recorded message, sinabi ni Nei kay Tota na mayroon siyang mahalagang bagay na sasabihin sa kanya sa tuktok ng tore. Kasabay nito, telepatikong sinabi ni Yukihime kay Kiri na hanapin at sirain ang seal na nasa katawan ni Tota upang maputol ang mensahe. Sinunod ni Kiri ang utos at winasak ang seal bago pa masabi ni Nei ang iba pang detalye, na nag-iwan kay Tota na nakakaramdam ng pagkabitin at kalituhan. Huminto sa pag-aaway sina Yukihime at Fate, at sumigaw si Tota, nais malaman ang katotohanan. Pagkatapos, umalis si Fate sa kuweba, at sinundan ni Tota si Yukihime upang tanungin tungkol sa kanyang lolo at bakit niya sinabi na patay na ito. Nakaramdam ng tensyon si Yukihime at nagkulong sa kanyang opisina, sinabing abala siya, kaya bumalik si Tota sa kanyang mga tungkulin na mababa ang pakiramdam. Pagkatapos nito, isang matandang babae ang dumating sa headquarters kasama ang kanyang apo at ang kaibigan nitong si Chachamaru. Nais nilang makipagkita kay Yukihime, habang ang apo, na nagngangalang Mizor, ay obsessed kay Tota dahil siya ang apo ng lalaking Samira sa puso ng kanyang lola. Sinabi ni Mizor na taglay ni Tota ang alpha male genes ng Tate family at isa siyang playboy na dapat alisin. Ipinakilala niya ang sarili kay Tota at sinubukan ang lakas nito sa pamamagitan ng pag-atake, pero simpleng itinapon lang siya ni Tota at pagkatapos ay iniligtas, na nagbigay ng dahilan upang mahalin siya ni Mizor dahil sa kanyang superior genes. Sa buong araw, nakita si Tota na napapalibutan ng mga babae, kabilang sina Yuki, Karen, Kiri, at Mizor, na sinusubukang makuha ang kanyang puso. Ngunit si Tota ay mas interesado lamang sa pakikipag-usap kay Yukihime. Sa bandang gabi, hinarap ni Tota si Yukihime sa kanyang orihinal na anyo. Tinanong niya kung mahal ba niya ang kanyang lolo, sinabi ni Yukihime na mahal niya ito, pero ang taong lumitaw sa harap nila ay hindi na si Nei. Ibinunyag niya na 20 taon na ang nakalipas, tinalo ni Nei ang isang masamang wizard na kilala bilang Mage of the Beginning, Hay-Ala. Hindi ito immortal, pero isa itong undying witch, na inaangkin ang katawan ng sino mang tumalo sa kanya, at matapos matalo ni Nei, inangkin siya ni Hay-Ala. Sinabi ni Yukihime na hindi pa lubusang natapos ang pagkontrol, pero malapit na ito matapos. Ipinigil ni Nei si Hay-Ala sa loob ng maraming taon, pero ngayon, nasa sukdulan na siya ng kanyang lakas. Parehong si Yukihime at si Fate ay naghahanap ng paraan upang mailigtas siya, pero magkaiba ang kanilang pamamaraan at pananaw, kaya umalis si Fate sa UQ Holder at nagtayo ng sariling grupo. Tinanong ni Tota ang tungkol sa katotohanan na sana'y sasabihin ng kanyang lolo. Ibinunyag ni Yukihime na 2 taon na ang nakalilipas, si Fate ang dahilan kung bakit naulila si Tota. Bagamat totoo na iyon ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, hindi sila ang mga magulang na namatay sa aksidenteng iyon. Tinanong ni Tota kung ibig sabihin ba'y buhay pa ang kanyang mga magulang.
Sagot ni Yukihime, hindi iyon ang kaso, at ibinunyag na hindi siya ipinanganak tulad ng karaniwang tao, kundi ginawa gamit ang genetic na impormasyon ng kanyang lolo, si Nei. Ibig sabihin, siya ay isang clone. Pagkarinig nito, nalungkot si Tota at nadama ang lungkot na parang niloko siya ng buong buhay niya. Bagamat mabuti na hindi niya nawala ang kanyang mga alaala, mas nakakakilabot ang malaman na wala siyang alaala simula pa sa simula. Nakita ito ni Mizor, kaya sinubukan siyang pasayahin at dinala siya sa kabisera kung saan ginaganap ang mga promotional matches para sa Maora Martial Arts Tournament, isang festival kung saan naglalaban-laban ang mga malalakas na martial artists mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa top spot. Ang mga preliminaries ay ginanap sa Maora Academy, at ang finals ay sa tuktok ng Tore. Na-excite si Tota, pero hindi sila makasali dahil puno na ang lahat ng slots para sa tournament ngayong taon. Pagkatapos nito, umakyat sila sa mataas na lugar upang makita ang tanawin ng lungsod, at nakilala nila si Hakazi, ang dating estudyante ni Nei at kaklase ni Yukihime. Ipinakilala rin nila sina Chochomaru at Mana, ang bagong director ng Maora Academy at host ng tournament. Habang pinapasyalan nila ang dating silid-aralan, nagkataong may ilang kalahok na nasugatan, kaya't nakuha ni Tota ang pagkakataon na makilahok sa tournament, salamat sa kapangyarihan ni Mana. Ang unang kalaban ni Tota ay ang blonde na hooded figure mula kanina, na nagpakilalang isang tagasunod ng Mage of the Beginning at nagsabing siya ay si Cutlass, ang kapatid ni Tota. Tinawag niyang isang failed experiment si Tota at sinaksak siya gamit ang malakas na slash attack. Ginamit ni Tota ang magribaya, pero muli siyang pinaluhod ni Cutlass gamit ang malalakas na spell at mga replica swords na nagde-deflect ng lahat ng magic. Unti-unting nawawala sa sarili si Tota, pero sa tulong ng Talk no Jutsu at mga cheer mula sa kanyang mga kaibigan sa crowd, bumalik siya sa katinoan at nagdesisyong lumaban bilang isang tunay na bida. Ngunit sinabi ni Cutlass na tapos na ang usapan at dumating ang kanyang turn. Biglang lumitaw si Nei sa arena. Buhay at totoo, pinawalang bisa ni Nei ang lahat ng magic na nagpipigil kay Tota, at hinarap siya ni Tota upang tanungin kung bakit hindi siya kailanman sinubukan kidnapin habang siya ay nasa nayon. Sinabi ni Nei na mas protektado si Tota kaysa sa iniisip niya, dahil sa kanyang master na si Yukihime. Bigla namang dumating si Yukihime, umatake sa arena gamit ang Ice Lances, at lumapag sa harap ni Tota. Sinabi ni Nei na si Yukihime ay kasing lakas pa rin ng dati, pero sinabi ni Yukihime na tigilan na ang pagsasalita na parang siya si Nei, dahil alam niyang ito ay ang Mage of the Beginning na nagsasalita. Ipinahayag ng Mage na kailangan na nilang maglaban ng todo, kaya pinigilan ni Nei si Yukihime gamit ang dalawa niyang tauhan at dating kaklase, sina Nuka at Yu. Dumating din ang isang mandirigma na si Jack, dala ang kanyang malaking espada, na nakatutok kay Tota. Ngunit hinaranggan ni Karen at Kiri ang atake ni Jack at sumali sa laban, kasama si Kiri. Sinabi ni Yukihime na hindi niya alam kung bakit kasama ang mga tulad ni Nuka at Jack sa Mage, pero ayaw niyang labanan sila kung mayroon pang ibang paraan. Gayunpaman, si Nei ay isang mahusay na mage na may napakalaking kapangyarihang magical. Biglang bumahing si Nei, at sa isang iglap, ang lahat sa arena ay naging hubad dahil sa kakaibang kapangyarihan niya. Sinabi ni Yukihime na patunay iyon kung gaano kalakas si Nei, dahil nagawa niyang dasarmahan ang lahat gamit lang ang isang bahing. Nagmungkahi si Kiri na magpatuloy si Nei sa pakikipag-usap kay Tota upang makumbinsi siya, pero ibinunyag ni Nuka ang tunay na intensyon ni Kiri gamit ang kanyang artifact. Ipinakita nito ang mga iniisip at alaala ni Kiri sa anyo ng mga salita at larawan sa kanyang libro. Samantala, ibinunyag ni Yu na si Tota ay isang eksperimental na clone na nilikha sa isang lihim na lab gamit ang mga genes ni Nei at ang estudyante niyang si Asuna. Biglang narinig nila ang isang kakaibang tinig at hinatak silang lahat sa isang imaginary world. Nakilala ni Tota ang isang lalaking nagngangalang Aliro, ang lumikha ng espada ni Tota, si Kobo. Ipinakita ni Aliro kay Tota ang nakaraan ni Yukihime at kung paano siya unang umibig sa kanyang lolo na si Nagi, ngunit hindi niya nakuha ang pagmamahal ni Nagi. Sa halip, si Nagi ay nagpakasal sa iba at nagkaroon ng anak na si Nei. Nang pumasok si Nei sa akademya ni Yukihime, siya naman ang umibig dito, pero muli, hindi rin ito ibinalik ni Nei. Subalit, kahit ganoon, nakasama pa rin ni Yukihime si Nei bilang kanyang estudyante. Masaya si Tota na makita ang ngiti ni Yukihime sa mga alaala at nagpasalamat kay Aliro sa pagpapakita ng mga ito. Ngunit sinabi ni Aliro na hindi ito mga alaala niya. Biglang lumitaw ang Mage of the Beginning at ginapos si Yukihime sa kanyang spell. Sinira ng Mage ang katawan ni Yukihime at tinusok si Tota gamit ang mga magic needles, dahilan upang siya'y gumapang patungo sa katawan ni Yukihime. Nang makuha niya ito, sinabi niya kay Yukihime na hindi na siya magdurusa at sasamahan niya siya sa kanyang walang hanggang buhay.
Nagbalik ang lakas ni Yukihime at bumalik siya sa kanyang kamalayan. Nagpatuloy ang labanan laban sa mage, pero ginamit ng mage ang anyo ni Nei at hinalikan si Yukihime, kasunod ng pag-atake kay Tota gamit ang isang lightning spear. Dumyugo ang ilong ni Yukihime sa kabiglaanan, at sinabi ni Tota na masama ang ugali niya dahil inibig niya ang kanyang lolo at lolo sa tuhod. Sinabi ni Yukihime na sa loob ng 700 taon, 3 lalaki lang ang inibig niya, kasama na si Tota. Ngunit nagduda si Tota sa kanyang sinabi, kaya't sinuntok siya ni Yukihime sa mukha dahil napahiya siya. Nagpatuloy ang laban ngunit hindi pa rin sila makaungos. Napasailalim si Tota sa kontrol ng kanyang mga kaibigan na hinihila siya pababa sa kawalan ng pag-asa. Ngunit biglang lumitaw si Asuna at binasag ang imaginary world gamit ang kanyang magic na tumataboy sa mga spell. Ibinunyag niya na siya ang kalahating bahagi ni Tota na siyang gumagawa sa kanya bilang kanyang lola. Nakipagkita rin si Asuna kay Yukihime na nagtanong kung paano siya naroroon. Ipinaliwanag ni Asuna na ang kanyang totoong katawan ay nasa Mars pa rin, pero dahil sa pakikialam ni Ayu sa alaala ni Tota, nagkaroon siya ng pagkakataon na makapasok dito. Sinabi rin ni Asuna na ilang segundo pa lang ang lumilipas sa totoong mundo at tutulungan niya silang makalabas dito. Ibinigay ni Asuna ang impormasyon kung paano talunin ang Mage of the Beginning at binasag ang mga selyo, na nagbigay daan sa lahat na tumungo sa kanilang mga posisyon. Si Yukihime ay hinarap si Cutlass, habang si Kiri at Karen ay nakipaglaban kay Jack. Si Kiri naman ay tumungo kina Yu at Nuka, habang si Tota ay sumugod kay Nei gamit ang kanyang espada at mga dark gauntlet, sinabing ililigtas niya ito. Sumali rin si Fate sa laban at nakatulong kay Yukihime na pansamantalang paghiwalayin ang kaluluwa ni Nei mula sa Mage of the Beginning. Nagkaroon si Nei ng ilang sandali upang makipag-usap sa kanila, ngunit hinayaan ni Tota na gugulin ni Nei ang mga huling sandali kasama si Yukihime. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang mga katawan, matapos iyon, sina Yukihime at Fate ay nagtulungan upang i-freeze at i-petrify si Nei, ngunit nabasag niya ang selyo gamit ang kanyang magribaya. Nagpatuloy ang labanan, at si Tota ay gumamit din ng perfected magribaya upang makipaglaban kay Nei. Habang tumatakbo sila pababa ng tore, nagdulot sila ng malaking pinsala. Bagamat natalo si Tota sa simula, nagkaroon siya ng pagkakataon na magising ang kamalayan ni Nei gamit ang kapangyarihan ng Talk no Jutsu. Ngunit biglang inatake si Tota ni Jack, dahilan upang mahulog siya sa arena. Nagpa siya si Nei na tapusin si Tota gamit ang isang malakas na spell, pero dumating si Kiri upang iligtas siya at binalaan si Nei na i-rewind niya ang oras. Huminto si Nei, ngunit nahuli si Kiri ni Cutlass at sinimulang pahirapan siya sa harap ni Tota. Nang magalit si Tota, pinakalma siya ni Kiri at sinabing nagtagal na sila upang maganap ang plano ni Nagi. Biglang bumukas ang selyo sa ilalim ni Tota, at lahat ng kanyang mga estudyante ay lumabas mula sa alaala ni Nei at ng mga genetic na impormasyon ni Nei at Asuna. Lahat sila ay bumati kay Nei at sinimulan siyang labanan gamit ang mga teknik na itinuro niya sa kanila. Bagamat napakalakas ni Nei, pinagaan ng kanilang presensya ang kanyang isipan at natulungan siyang labanan ang pagkontrol ng Mage of the Beginning. Sa wakas, dumating si Asuna at niyakap si Nei, sinabing sasama siya sa Mage of the Beginning upang palayain si Nei. Pumayag si Nei at umalis kasama ang kanyang mga kasama, sinasabing hihintayin niya si Tota sa tuktok ng tore. Habang umaalis, may nakita silang isang babaeng nakaporma na may malaking espada, pinapanood sila mula sa malayo. Bumalik sila sa kanilang base, kung saan nag-aalala ang mga babae kung sino ang pipiliin ni Tota sa kanila. Sa kabilang dako, pumasok si Tota sa opisina ni Yukihime at ipinagtapat na mahal niya ito at sasamahan siya. Pero tinanggihan ni Yukihime ang kanyang pag-amin at sinabing hindi niya kailangan mag-alala para sa kanya. Biglang dumating ang mga babae at hinayla si Tota palabas ng opisina at sabay-sabay siyang sinugod. Pinarusahan siya dahil sa paglalaro sa kanilang mga puso. Tinawag siya ni Yukihime na tanga at sinabing 500 taon pa ang kailangan bago siya maging karapat-dapat. At dito nagtapos ang Season 1 Nanogram UQ Holder.